Ako si Benji, isang motorcycle ride-hailing rider. Mahigit 3 taon na akong bumibiyahe sa gabi para may maipadala sa pamilya ko sa probinsya. Sanay na ako sa mahabang kalsada, sa malamig na hangin ng madaling araw, at sa mga pasaherong kung minsan ay tahimik, kung minsan naman ay lasing. Pero may isang gabi noong nakaraang taon na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Bandang 11:11 ng gabi, patapos ng aking shift. Galing ako noon sa isang drop-off sa isang subdivision sa Giginto, Bulacan. Pagod na ako at pala ko na talagang mag-offline para makauwi na sa inuupahan ko na isang maliit na kwarto. Tahimik na ang kalsada. Paminsan-minsan lang may dumadaang sasakyan. Ang mga poste ng ilaw ay may pagitan kaya may mga parte ng daan na halos lunukin ng dilim. Habang binabaybay ko ang isang makipot na kalsada na napapalibutan ng bakanting lote at mga damuhan, may kakaiba akong naramdaman. Biglang bumigat ang likuran ng motor ko. Yung tipong parang may umuupo sa aking likod. Ramdam na ramdam ko ang paglundo ng shock absorber. Bahagyang gumewang ang motor ko na parang nawala ng balanse. Napamura ko sa loob ng aking helmet. Siguro may lubak lang, bulong ko sa aking sarili. Pero kahit sinubukan kong ituwid ang takbo ng motor, nandun pa rin ang bigat. Para bang may taong nakasakay. Ilang minuto pa ako nagpatuloy hanggang sa makita ko ang kumikislap na asul at pulang ilaw sa unahan. May checkpoint. Huminta ako sa gilid ng kalsada. Lumapit kaagad ang isang pulis na may hawak na flashlight. "Boss, lisensya," sabi niya habang nakatitig sa akin. Inabot ko naman. Sir, may problema po ba?" Tanong ko sa kanya. Tumaas ang kanyang kilay. "Hindi mo ba alam?" sabi niya. Kinabahan ako. "Ano pong ibig niyo sabihin?" Tinuro niya ang likuran ng motor ko. "Bakit hindi mo pinasuot ng helmet yung kasama mo?" Nanlaking aking mga mata. Sir, mag-isa lang po ako." Umiling yung pulis. "Kanina pa namin nakikita habang papalapit ka. May babae kang angkas." Parang may malamig na tubig na binuhos sa aking batok. "Sir, wala po talaga. Tingnan niyo po." Lumingon siya sa likod ng motor. Walang tao. Napakunot ang kanyang noo. Tumingin siya sa mga kasamahan niyang pulis na nasa checkpoint din. "Hindi ba may nakita kayong babae sa likuran niya?" Tanong niya. Tumango ang isa. "Meron nga. Kita ko rin kanina eh." Napatingin silang lahat sa bakanting upuan sa aking likod. Tahimik ang ilang segundo. Habang nagsusulat pa rin sila ng report dahil kailangan daw nilang i-record ang nangyari, lumapit ako sa ilang riders na nakatambay sa gilid ng checkpoint. May isang lalaking rider na mukhang balisa rin. Tinapik ko siya. "Boss, palagi bang may checkpoint dito?" Umiling siya. "Hindi, ngayon lang. May nangyari kasi kanina lang." "Ha? Anong nangyari?" Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga siya. "May babae raw na pinagbabaril sa may kalsadang dinaanan mo kanina." Nanlamig ang buong katawan ko. "Mga anong oras?" Tanong ko. "Mga bandang 10:00. Sagot niya sa akin. Napatingin ako sa daan na pinanggalingan ko. Yun mismong kalsada na dinaanan ko. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Halos hindi ako nakatulog. Bumalik ako sa kalsada kung saan ako nawala ng balanse. Iniisip ko na baka may malalim lang na lubak kaya bumigat ang aking motor. Pero nang makita kong kalsada, wala akong nakita kahit isang biyak. Bagong aspalto. Makinis. Walang kahit anong dahilan
para mawalan ako ng balanse. Maliban na lang kung may totoong nakasakay sa aking likuran. Ilang araw pang lumipas. Akala ko'y tapos na ang lahat. Hanggang sa may dumating na sulat sa boarding house ko sa Kalumpit, Bulacan. Notice of violation. Mula sa tanggapan ng lungsod sa Malolos, Bulacan. Violation daw dahil may backride na walang helmet. Akala ko, nagkamali lang sila. Pero nang buksan kong link para sa ebidensya, halos mahulog ang cellphone ko sa aking kamay. May screenshot mula sa CCTV camera ng kalsada. Kita roon ang motor ko habang dumadaan sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang mas nakakatakot, hindi ako nag-iisa. Sa likod ko, may babaeng nakaupo. Hindi siya malinaw na tao, parang manipis na usok na may hugis ng katawan. Mahabang buhok niya na nakalaylay sa likod. Ang dalawang braso niya nakayakap sa aking bewang. Pero ang mas nakakatakot, ang mga paa niya hindi nakapatong sa footrest. Ang mga ito'y nakadikit sa kalsada, parang hinihila ng aspalto habang dumadaan ako. Para siyang kaluluwang hindi makaalis sa mismong lugar kung saan siya namatay. Hindi ko kayang baliwalain yun. Pumunta ako mismo sa opisina sa Malolos para i-contest ang violation. Pinakita kong screenshot sa officer. Nung una, tumawa pa siya. Baka glitch lang ng camera yan, sabi niya. Pero pinakita kong ride logs ko. Offline ako noong mga oras na yun. Wala akong pasahero. Napatingin ulit siya sa screenshot. Mas matagal. Mas maingat. Doon niya napansin ang paa ng babae. Hindi normal. Hindi tao. Biglang napatahimik ang opisina. Lumapit ang isang matandang opisyal. Tinitigan niya ang larawan. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. Siya ito. Bulong niya. Yung babaeng nabaril nung gabing yun. Ayon sa kanila, ang biktima raw ay pauwi na sana nang barilin sa kalsadang iyon. Natagpuan siya nakahandusay sa gilid ng daan. Mag-isa. Walang tumulong. Tinanggal nila ang aking violation, pero ginamit nilang screenshot bilang bahagi ng investigasyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako ang sinakyan ng kaluluwang iyon. Siguro dahil ako ang unang dumaan sa kalsadang yun pagkatapos niyang mamatay. O baka gusto lang niyang makasabay pa-uwi. Pero may isang bagay akong hindi makalimutan. Habang tinitingnan namin ang CCTV sa opisina, may isa pang detalye na napansin ng matandang opisyal. Sa isang frame ng video, ang ulo ng babae sa likuran ko ay bahagyang nakatagilid. At kahit usok lang ang kanyang anyo, kitang-kita na nakatingin siya diretso sa kamera. Hindi sa kalsada, hindi sa akin, sa kamera mismo. At kahit walang malinaw na mukha, naramdam namin ang isang bagay. Nakangiti siya. Magandang gabi sa inyong lahat. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasan kong ito, pero halos 1 taong ko muna itong itinago. Hindi dahil gusto kong kalimutan, kundi dahil gusto ko munang siguraduhin kung ano ba talaga yung nangyayari sa akin. Obserbado ko ang bawat kakaibang pakiramdam, bawat aninong dumadaan sa gilid ng aking paningin. Ngayon, kahit kulang pa rin ang kasagutan, alam kong may sapat na akong naranasan upang ikwento ito. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa San Nicolas, Ilocos Norte. Napapalibutan ang lugar namin ng palayan at malalaking puno ng akasya. Tuwing sumasapit ang gabi, halos walang ilaw sa paligid. Ang tanging kasama mo ay ang huni ng kuliglig at ang malamig na hangin mula sa bukirin. May matagal nang sinasabi ang matatanda sa amin. Ang lupang kinatatayuan daw ng aming bahay
ay daan ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Nung bata pa ako, hindi ko naman yun pinansin. Akala ko katang-isip lang yun ng matatanda upang takutin ng mga bata na gumala sa gabi. Pero kalaunan, nagsimula akong magbago ng isip. Hindi ako pinanganak na may kakaibang kakayahan. Pero dumating ang panahon na naging sobrang mausisa ako sa mga kwento tungkol sa mga taong nakakakita ng espiritu. Gusto kong maranasan din yun. Nagbasa ako ng kung ano-anong paraan kung paano raw mabubuksan ang pandama ng isang tao. Sinubukan kong meditasyon. May mga gabing pinipilit kong tumutok sa katahimikan ng paligid. Umaasang may maririnig o mararamdaman akong kakaiba. Sa umpisa, wala namang nangyari. Pero makalipas ang ilang buwan, napansin kong parang mas matalas ang pakiramdam ko sa presensya ng iba. Parang may radar sa katawan ko na nagsasabing may nakapaligid sa akin, kahit wala namang tao. Minsan, habang naglalakad ako sa loob ng bahay, may anino akong nakikita sa gilid ng aking paningin. Kapag nilingon ko, wala naman. Unti-unti kong naisip na baka may nabuksan sa akin na hindi ko na kayang isara. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa bahay, bigla ko naramdaman ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito ordinaryong pakiramdam. Para kang nakatayo sa loob ng tubig na hanggang liig ang lalim. Nakakahinga ka pa rin, pero parang kailangan mong huminga ng mas malalim para makakuha ng sapat na hangin. Ang dibdib ko parang pinipisil. Ang paligid ay parang sumisikip. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko maraming presensya sa loob ng bahay. Nagpatugtog ako ng mga awiting panalangin sa aking cellphone, buong lakas ng volume. Pero hindi yun nakatulong. Kaya kinabit ko ang cellphone ko sa speaker at pinuno ko ng malakas na musika ang buong kabahayan. Halos 30 minutes ang lumipas bago unti-unting gumaan ang aking pakiramdam. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero mali pala ako. Simula noon, paulit-ulit na bumibigat ang paligid ng bahay. Madalas sa umaga. Madalas sa dapit hapon. May mga pagkakataon na habang naglalakad ako sa loob ng bahay, bigla akong kakabahan ng walang dahilan. Minsan, parang may tumutusok sa likod ng aking leeg. Minsan naman, parang may nakasakay sa aking likod. Mabigat at malamig. May mga pagkakataon din na parang lumuluktaw ang tibok ng puso ko. Para may sandaling nawawalang isang tibok bago bumalik sa normal. Kapag dumadaan ako sa ilang bahagi ng bakuran, parang umiikot ang aking paningin. Parang vertigo na biglang susulpot. At ang pinakakakaiba sa lahat, yung pakiramdam na parang may nakadagan sa iyong dibdib kapag ikaw ay nagpapahinga. Dahil sa takot at pagkalito ko, nagpunta ako sa isang manggagamot sa bayan ng Balbalan, Kalinga. Matanda na siyang babae, kilala sa lugar na marunong sa mga lumang paraan ng panggagamot. Pagkakita pa lang niya sa akin, napailing siya. Sinabi niya na nabuyagan daw ako. Ayon sa kanya, may mga nilalang na hindi nakikita ng tao na minsan ay naakit sa mga taong may mahina o bukas na espiritu. At ako raw ang isa sa mga iyon. Sinubukan niya akong gamutin gamit yung mga halamang gamot at dasal. Panandalian ng gumagaan ang aking pakiramdam. Pero kapag bumabalik ako sa bahay, bumabalik din ang bigat ng hangin. Kalaunan, umalis muna ako sa probinsya at pumunta sa Coronadal, South Cotabato upang maghanap doon ng trabaho. Nakitira muna ako sa boarding house ng aking tiyuhin. Akala ko kapag nasa syudad na ako, mawawala ang lahat. Pero mali ulit ako. Sabi ng tiyuhin ko, matagal na raw sinasabi
ng ilang nangungupahan na may dumadaan din daw na pasensya sa lugar na iyon. Hindi na kasing lakas ng nararamdaman ko sa probinsya, pero nandyan pa rin. Kapag sumasakay ako ng jeep papunta sa downtown, may mga pagkakataon na bigla akong nahihirapang huminga. Para may malamig na hangin na nakapaligid sa akin. Minsan pakiramdam ko, may nakaupo sa tabi ko na hindi ko nakikita. Kapag dumadaan kami sa mga lumang gusali o sa malalaking pabrika sa gabi, lalo akong nakakaramdam ng kakaibang presensya. Parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Ngayon, kahit saan ako pumunta, may daladala ako lagi na luya sa aking bulsa. Sabi ng matatanda, nakakatulong daw yun laban sa mga nilalang na hindi nakikita. Palagi rin ako nagdarasal. Hindi dahil gusto kong patunayan na totoo ang mga iyon, kundi dahil nararamdaman ko na sila. Hindi sila laging nakakatakot, pero nakakagambala ang kanilang presensya. Lalo na kapag alam mong may dumaraan sa iyong tabi. Pero kapag lumingon ka naman, wala namang tao. At minsan, sa katahimikan ng gabi, kapag nakahiga ako sa kama, nararamdaman ko ulit ang bigat ng hangin. Parang may mga aninong dumaraan sa aking paligid. Mga nilalang na hindi nakikita. Mga nilalang na dumaraan lang sa landas na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Nung bagong kasal pa lamang kami ng asawa kong si Tomas, pakiramdam ko napakaganda ng aking kapalaran. Nakatira kami noon sa isang tahimik na baryo sa San Miguel, Catanduanes, kung saan ang mga bahay ay magkakalayo at ang gabi ay napakadilim dahil kakaunti lang ang ilaw sa paligid. Simple lang ang aming buhay. May maliit kaming tindahan sa harap ng aming bahay at sa likod naman may taniman ng saging at kamote. Tuwing gabi, marinig lang ang kuliglig at ang malayong hampas ng alon mula sa dagat. Akala ko noon, iyon na yung matahimik na buhay na matagal kong pinangarap. Pero may isang bagay na hindi ko kaagad nalaman. May dating kasintahan si Tomas. Ang pangalan niya ay Teresita. Sabi ng mga kapitbahay, matagal silang naging magkasintahan bago ako dumating sa buhay ng aking asawa. Pero hindi lang matanggap ni Teresita na iniwan siya ni Tomas. Nung una, hindi ko yun pinansin. Sabi ko sa sarili ko, tapos na ang lahat. Wala nang dapat ipag-alala. Pero ilang linggo pa lang matapos kami ikasal, may mga kakaibang nangyari. May mga gabing may kumakatok sa aming bintana. Kapag binubuksan naman namin, wala namang tao sa labas. Minsan naman, may tumatawag sa cellphone ng tindahan namin ng madaling araw. Kapag sinasagot ko naman, mahina lang ang boses na aking naririnig. Parang babae. Parang umiiyak. Isang gabi, malinaw ko siyang narinig. Hindi ka magiging masaya. Naputo lang din niya. Kinilabutan ako. Kinabukasan, may nakita kaming sulat na nakasingit sa ilalim ng aming pintuan. Lumang papel yun na parang nabasa ng ulan. Ang nakasulat dito, kung hindi rin kita makakasama, wala rin ibang magkakaroon ng masayang buhay kasama ka. Hindi na kailangang hulaan kung sino ang nagsulat. Kinagabihan din nun, dumating ang balita mula sa kabilang bayan sa Gigmugto, Catanduanes. Natagpuan si Teresita sa isang abandonadong bahay sa gilid ng bundok. Wala na siyang buhay. Nagpakamatay siya. Nang marinig yun ni Tomas, napaupo siya sa sahig. Halos hindi siya makapagsalita. Hindi dahil mahal pa niya yung babae, kundi dahil sa bigat ng pangyayari. Akala namin, doon na matatapos ang lahat. Ngunit hindi pala. Makalipas ang ilang buwan, nabuntis ako. Sobrang saya namin noon. Tuwing gabi,
Hinahaplos-haplos nito mas ang tiyan ko habang pinag-uusapan namin ang magiging pangalan ng aming anak. Pero isang gabi, eksaktong ikapitong buwan ng pagbubuntis ko, nagising ako dahil sa kakaibang lamig sa kwarto. Parang may nakabukas na pintuan kahit nakasarado naman. Dahan-dahan akong dumilat. May nakatayo sa dulo ng kama. Isang babae. Mahaba ang kanyang buhok. Nakasuot ng puting damit na tila basa sa ulan. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng kanyang buhok. Bigla siya nag-angat ng ulo. Doon ko nakita ang kanyang mukha. Si Teresita. Namumutla ang kanyang balat. Ang mga mata niya, walang buhay. Nakatingin siya ng diretsyo sa aking tiyan. Napahiyaw ako. Nagising si Tomas at binuksan ang ilaw. Sa isang iglap, wala na siya. Pero kinabukasan, nagsimula ang aking pagdurugo. Hindi namin nailigtas ang bata. Akala namin, malas lang yun. Pero naulit-ulit. At naulit na naman. 3 beses akong nabuntis. 3 beses din ako na nawala ng anak. Palaging sa ikapito ng buwan. Lumipat kami ng bahay sa bayan ng San Andres, Quezon. Dahil akala namin na baka may masamang espiritu sa lumang bahay namin. Pero kahit saan kami pumunta, parang sinusundan pa rin kami. Isang gabi, nagising ako dahil may narinig akong kumakaladkad sa sahig. Para may mabigat na bagay na hinihila. Pagbukas ko ng aking mata, nakita kong isang anino sa may pintuan. Isang babaeng nakatayo roon. Unti-unti siyang lumalapit. Habang papalapit siya, napansin ko na hindi siya naglalakad. Parang dumudulas lang ang katawan niya doon sa sahig. Huminto siya sa gilid ng kama at dahan-dahan siyang ngumiti. Isang malamig at galit ng ngiti. Hindi ba't sinabi ko na hindi kayo magkakaroon ng pamilya? Bulong nito. Napahawak ako sa aking tiyan. Inabot niya yung gamit ang kanyang malamig na kamay. Biglang sumakit ang tiyan ko na parang may pumipiga sa loob. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Nagising si Tomas at sinindihan ang ilaw. Nawala siya sa isang iglap. Pero muli rin ako nawala ng anak. Simula noon, hindi na ako naglakas loob pang magbuntis. Pero hindi pa rin kami pinatatahimik ng kanyang anino. Tuwing madaling araw, may narinig ako naglalakad sa bubong. May mga gabing may kumakatok sa bintana kahit walang tao sa labas. At minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, may nakatayo sa aking likuran. Mahabang buhok, nakaputing damit, at mga matang punong-puno ng galit. Isang gabi, narinig kong bulong niya habang nakahiga ako. Napakalapit ng boses niya sa aking tenga. Hanggat magkasama kayo, hindi kayo magiging masaya. Napaluhan na lang ako sa dilim. Dahil sa wakas, naiintindihan ko na. Hindi lang niya kinuha ang mga anak namin. Kinuha rin niyang katahimikan ng aming buhay. At hanggang ngayon, tuwing sumasapit ang hating gabi, may nakikita akong anino sa bintana. Nakatayo lang siya roon. Tahimik. Nagmamasid. Naghihintay na tuluyan kami na mawalan ng pag-asa. Story time dahil naloloka ako sa mga kaganapan ngayon. Time check, 2:30 na madaling araw. So, 3 days ago, hinahanap na ng asawa ko yung relo niyang nawawala. Ito yon. Tapos, 3 days na rin niyang hinahanap. Paulit-ulit siyang naghahanap pero hindi talaga niya makita. Humingi na kami ng tulong sa tatay ko, sa mga staff namin na, yung 2 staff namin na PWD, sila rin yung tumulong sa amin maghanap. Kahit anong ikot nila sa bahay, wala talaga silang makita. Sabi ng asawa ko, tandang-tanda daw talaga niya na pinatong lang niya yung relo na yun doon sa cabinet namin sa kwarto. So sabi ko, ngayon natandaan ko na, hala, hindi pa nga pala nakikita yung relo, tara hanapin natin, sasamahan kita. Kasi hindi ako nakatulong ng mga nakaraan na naghahanap siya. Tapos,
inuna ko yung area kung saan sinabi niya na pinatong daw niya. So, yung pinapatungan daw niya na yun, ito yung cabinet, di ba? May nakapatong na laptop bag na medyo mabigat kasi may laptop sa loob. Laptop bag siya. Tapos, ang pagkahila ko kanina, tandang-tanda ko, is pag ganun, pa-slide. So, ang tendency niya, anything na meron sa ilalim niya is masasama, tapos babagsak. So, manonotice ko agad na may something doon, na may bagay doon, o kung nandun man yung relo. Bago pa man ako maghanap doon sa area na yun, nahanap niya na, hinanapan niya na rin yun ngayong gabi lang din. So, wala siyang nakita. Nakikita ko rin naman talaga na talagang hinahanap niya doon sa specific part na yun. So, wala talaga. And then, hinanap na namin, inulit namin yung mga area na pinaghanapan niya na before na baka sakali hindi niya lang nakita, ganyan. Pero, wala talaga, bakla, wala. And then, inulit namin yung sa bandang, sa kwarto. Kasi nga, baka mamaya, hindi lang nakita, ganyan, inulit ko. Tapos, sabay na kami naghahanap sa mga area talaga. Inisa-isa rin namin yung lagayan ng mga bedsheet namin. Kung nandun ba, baka naipit lang, baka nakalimutan niya lang. Wala talaga, bakla. Hindi rin namin makonsider na baka may kumuha kasi nga yung mga pumapasok dito sa bahay is kami-kami lang din pamilya, tsaka yung mga PWD staff namin na tumutulong maglinis ng bahay namin. Pero hindi namin makukonsider na may kumuha nga again kasi tiwalang-tiwala kami sa kanya. Wala silang kahit anong record na kukuha silang ganun. Wala silang ugaling ganun. So, kampante kami na talagang na wala talagang kukuha, na nandito lang siya sa loob ng bahay. Tapos eto na, dito kami nakafocus sa isang cabinet. Dalawang cabinet kasi yon, isang malaki, isang maliit. Dito niya sa maliit ipinatong. So nung naghahanap kami dito sa malaking cabinet na katabi nung isa pang cabinet, nakafocus kami dito sa malaki. Bigla ko may napansin, sabi ko, may something dun. Tapos pag angat ko ng laptop bag, bakla nandoon yung relo. So nagkatingin kami ng asawa ko kasi alam namin sa isa't isa na tinitingnan nga namin pareho yung isa't isa na habang naghahanap. So alam namin na tapos na namin yung area na yun ilang beses na. Tapos bigla siyang lumitaw. Grabe. Naaalala ko nung time na nag-mini-vlog ako na naglilinis ako. No? Yun din yung time na naghahanap sila ng bongga dito sa bahay. Kasi nga hinahanap nila yung relo na yun. Tapos sabi ko, bakit ganun? Nakita mo naman, di ba? Nakita mo naman na hinanap ko. Nakita rin kita na hinanap ko dyan. Pero bakit wala kanina? So sabi ko, okay. Ito na yung napapansin natin minsan na parang kalaro ni Dudoy. So na-feel ko na, naalala ko yung sinabi ng lola ko na kapag nararamdaman mo na parang may kasama ka sa bahay at hindi naman nananakit, ibig sabihin, mabait daw yun. So kailangan mo lang siyang kausapin. So ang ginawa ko, kinausap ko siya. Pinangalanan ko siyang Nunoy kasi feeling ko bata yung nakikipaglaro sa amin. Kasi wala namang nawawalang malalaking halaga. O kung may nawawala man, madalas nangyayari to. May biglang alam ko na nandito talaga, tapos maya-maya wala na siya dun sa pinagpwestuhan niya na yun. Tapos maya-maya babalik siya. Ilang beses na nangyari yun. So kinausap ko siya. Sabi ko, Nunoy, nakikipaglaro ka ha. Okay lang. Hindi naman kami galit. Okay lang makipaglaro ka. Basta huwag ka lang mananakit. Lalo-lalo na si Aiden. Lagi mo lang siyang i-guide ha. Hindi ka namin pinapaalis. Hindi ka namin sasaktan. And then nag-atang ako ng tubig at saka ng tinapay. Para alam mo yun. Kasi ewan ko, ganun yung kinalakihan ko. Mag-aatang-atang ka. Para alam mo yun, offer sa kanila. Kasi bilang respeto kasi nauna sila dito. Tapos ito pa, yung kisame kasi namin dito, may butas siya. Hindi naman siya butas na sira. Butas talaga siya para meron siyang purpose na just in case na may emergency purposes, ganyan. Meron kaming paglalabasan. So, sinilip ng asawa ko minsan yun para daw, alam mo, linisin. And then, may nakita siyang bola. Bola na pang basketball, pero yung plastic. Alam mo, yung pang bata talaga. So sabi ng asawa ko, sobrang imposible magkaroon ng bola dito kasi una sa lahat, chinek ko to bago tayo lumipat, walang kahit anong bola dito. Kung may bola man, si Aiden, may yung bola ng anak namin, sobrang imposible mapunta dun kasi una sa lahat, hindi naman abot ng anak ko dun. So diba, sobrang labo. Alam mo, may mga times rin na napapansin namin si Aiden na para siyang may kausap, na para siyang may kalaro, ganyan. Hinahayaan lang din namin. Pero kapag nanonotice ko, napapansin ko na parang may kausap may anak ko or parang may kalaro, kinakausap ko siya ng kinakausap ko yung hindi ko nakikita. Sa isip-isip ko lang na, nakikipaglaro si Aiden sa'yo ha, huwag mo sasaktan. Laruin mo lang siya, okay lang, hindi ka namin pinapaalis. Paulit-ulit lang na ganun yung request ko sa kanya. Nakikiusap ako na wag lang siya wag lang siya mananakit. Okay lang na nandito siya sa bahay, di namin siya papaalisin. Alam niyo ba, hindi ako masyadong paniwalain sa mga ganyan, lalo sa mga bagay na hindi ko naman nakikita, yung mga superstitious belief, ganyan-ganyan. Not until nung bagong panganak ako,
Opo, kasi January kami nagkaroon ng physical store, October ako nanganak. So, October, November, December, January, 3 months pa lang ako nakakapanganak nun. Eh, since bago pa lang yung pwesto namin sa Chow Fan Republic, kailangan ng dagdag tao kasi sobrang daming tao, hindi kinakaya ng bilang ng staff. So, tumutulong ako. So, kahit kakapanganak ko lang, duty ako that time, sobrang pagod na pagod. Eh, di ba may kasabihan na mahina daw ang resistensya ng bagong panganak at lapitin ng kung ano-ano, yung mga bagay na hindi nakikita. Eh, since mahina nga yung resistensya ko, parang naniwala ako. Kasi ganito yon. Tapos na yung duty namin, nagka-cut off na ako ng kaha, ako na yung nagbibilang. Lahat ng kasama namin kumakain na sa tapat ko. Kasi ito yung kaha, nandito yung mga lamesa, dyan sila kumakain. So nakikita ko silang lahat. Ang alam ko rin talaga wala ng tao sa paligid ko. I mean sa likod ko. So habang nagbibilang ako, biglang may sumubunot sa akin na ganyan. Tapos tumawa pa ako nung una kasi kasi akala ko may nakikipagbiruan sa likod. Tapos pagsilip ko ganyan, walang tao. Dumiretso pa ako dun sa kusina, pati dun sa may bandang CR, wala talagang tao. Tapos sabi ko, natulala akong ganyan pala. Then sabi ng biyanan ko, uy, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, may subang bunod sa akin. Ha? Gaga, nandito kaming lahat. Tapos yung asawa ko, nawindang, sinilip niya yung CCTV, nireview niya yung CCTV. Tapos, nung nireview namin yung CCTV, nakita talaga na walang tao sa likod ko. Tapos sinabunutan ako ng bongga at nakita yung buhok ko na talagang tumayo na ganyan. Alam mo nung time na yun, lahat kami kinalabutan. Lahat kami, oh my God, kinikilabutan ako ngayon. Lahat kami kinalabutan, tapos meron pa nung time na yun, kasambahay namin, kasama namin siya. Iyak siya ng iyak kasi takot na takot siya para sa akin. Kasi naniniwala daw siya sa ganun. So nagpahinga lang ako, nirelax ko yung sarili ko kasi uuwian ko yung anak ko, kailangan okay ako. Tapos, kinabukasan din, pinatawas ako ng biyanan ko at saka pinadasalan ako. Ang sabi dun sa tawas, meron daw tao na hindi natutuwa sa achievements naming mag-asawa na gusto kaming hilahin pababa. So, ang ginawa ko, sunod-sunod pa rin yung blessings namin that time pero hindi na ako nagpo-post kasi ayoko nang lapitin ako ng evil eye. Yun din kasi yung bilin sa akin. Huwag daw muna ako mag-brag or, alam mo yun, ang daming blessings na dumarating ng mga panahon na yun pero kinikip ko sa sarili ko kahit na gusto ko siyang ipagmalaki kasi hindi naman para mag-show off, hindi naman para mag-ibrag, kundi dahil ano lang ako, sobrang proud lang ako sa effort naming mag-asawa. Tapos, nung nangyari yun, bumilang lang kami ng 3 days, pinabless namin ulit yung store ng Chow Fan Republic. Though, alam namin na na-bless na siya before, and then, hindi ako pumasok nung binibless siya. Nandun lang ako sa may bandang bungod kasi natatakot pa rin ako. After nun, hindi na ako ulit bumalik sa Chow Fan Republic. Ilang beses na, ilang buwan yung lumipas bago ulit ako nag-duty. Kumbaga parang, nag-ipon muna ako ng lakas ng loob at saka niredeem ko yung spiritual faith ko kay Lord. Talagang dinaan ko lang sa dasal lahat. Isa pa, vinidyohan namin yun, yung footage na yun, for future purposes na baka mamaya magpadasal ako, papanood ko sa bata, ganun bagay. So, nung nakaramdam ako ng takot, dinelete ko siya sa phone ng asawa ko. Eh, di ba sa iPhone may recently deleted? Kapag alam ko, pag dinelete mo na siya dun sa recently deleted na album, hindi na siya mare-recover unless may gawin ka pang something special. And then, nung sa second birthday na yung anak ko, kailangan ko pa ng iba pang footage, ng mga pictures kasi kailangan sa slideshow ng birthday ng anak ko. And then, nagulat ako nung nagpa-browse ako sa gallery ng asawa ko, nandun siya. Eh, isa lang naman yung copy na yun, hindi naman siya doble. At tsaka natatandaan ko talaga dinelete ko yun. Pero nung nag-browse ulit ako, bumalik siya. Grabe, kinikilabutan ako habang kinakwento ko. Pero anyways, kapag nakakaramdam ako ng ganito, kinakausap ko siya. Sabi ko, Nunoy. Ayan nga, yung pangalan ko sa kanya kasi nga feeling ko bata siya. Nunoy, huwag kang mananakit ha. Okay lang, magstay ka sa amin. Basta yun lang pakiusap ko, huwag kang mananakit. And then, ito pala, kinuha ko pala to. Yung maliit na rosary ng anak ko para itatabi ko siya sa kanya ngayon kasi medyo nakakaramdam ako ng something. Pero hindi siya mabigat ha. Alam ko lang na may gusto makipaglaro sa amin. Pero wala akong nararamdaman kahit anong off or basta mabigat sa tilib. Wala naman, okay naman. Magaan naman yung bahay namin. It's just that na may parang something na bata na hindi namin nakikita. So yun lang mga bading, lagi kayo magdadasal at tibayan yung faith nyo kay Lord kasi wala naman kahit sinong pwede manakit sa'yo basta mataas yung faith mo sa Kanya.